Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Kuya Sean, isang work immersion student na galing sa Arimbay High School. Narito ako ngayon upang magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago lahat, may katanungan muna ako sa inyo. Naranasan mo na bang managinip? Anong klaseng panaginip ba ang inyong naranasan? Masama bang panaginip o maganda? Di ba nakakabighani ang misteryo ng mga panaginip? At dahil dyan, may kinalaman ito sa ating kwentong pinamagatang Ang Panaginip ni Dolma. Ito ay galing sa Books International. Iginuhit naman ni Sumin Kim. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin! Ang Panaginip ni Dolma. Ang 7 taong gulang na si Dolma ay nakatira sa Himalaya, Nepal. Kasama ni Dolma sa bahay ang kanyang lola, tatay, nanay, kapatid, tuta, manok at baka. Ting ting! Tunog ng kampana mula sa kung saan. Kruk kruk! Woof woof! Sa araw na ito, ang tahanan ni Dolma ay masaya gaya ng nakasanayan. Tingling! Tunog mula sa maliit na kampanilya na nagmula kay Yako. Pabibitbit ng mga bagahe mula sa mga karatig na lugar ang araw-araw na gawain ni Yako. Kasama ni Yako ang paghahatid ng mga bagahe ang hanap buhay ng ama ni Dolma. Sobrang gusto ni Dolma si Yako. Tuwing umaga ay binibigyan niya ito ng masarap na gatas at tuwing malamig naman ay binibigyan niya ito ng sombrero at balabal na mabalahibo. Gusto ni Dolma ang mga instant na noodles. Mahaba, malutong, kulot at nakakatuwa ito. Kinain ni Dolma ang instant noodles na inuwi ng kanyang ama at ni Yako. Matapos kumain, iniwan ni Dolma ang supot na balutan sa harap ng kanilang bahay. Ang instant noodles ay totoo masarap. Hay, pagod na ako at gutom. Lumapit sa mga damo si Yako para kumain. Naku! Ang pinagbalutan ng kinain ni Dolma ay nakahalo sa damo. Natangay siguro ito ng hangin. Nakain ni Yako ang balot ng pagkain kasama ang mga damo. Panay ang hinga ng malalim at pag-ubo ni Yako. Mukhang may sakit si Yako. Labis na nag-alala si Dolma at tinawag niya ang kanyang ama upang humingi ng tulong. Maging ang kanyang ama ay nag-alala kay Yako. Gumawa ng basurahan ang tatay at sabi, mukhang nagkakasakit si Yako dahil nakakain siya ng basura. Simula ngayon, dito ka na magtatapon ng basura. Si Yako ay patuloy na inubo hanggang sa paglalim ng gabi. Binantayan ng ama ni Dolma si Yako. Labis ang pag-aalala ni Dolma kay Yako. At bago siya matulog, si Dolma ay dumalangin sa may likha. Nakikusap ako. Pagalingin niyo po si Yako. Sa gabi, nakita ni Dolma si Yeti sa kanyang panaginip. Lagi ako nagkakasakit nito mga nakarang araw dahil sa mga basura. Pati ang mga pating Himalayan. Ang mga baka din ay nagkakasakit dahil sa basura. Pakiusap, huwag ka na magtapon ng kalat sa daan. Sabi ni Yeti kay Dolma na kaya sila nagkakasakit dahil sa mga tinatapon na basura ng mga tao. Si Maya, ang kapatid ni Dolma, ay iginuguhit ang mga litrato. Matapos maguhit, itatapon niya ang papel sa daan. Huwag ka dapat magtapon ng basura sa daan dahil nagkakasakit ang mga baka at ang bundok dahil dito. At pinulot ni Dolma ang mga basura at itinapon ito sa basurahan na ginawa ng kanilang tatay kahapon.
Tumakbo si Dalma papunta kay Yako. Inalagaan ni Lola at tatay ang may sakit na si Yako. Sabi ng Lola kay Dalma, "Huwag ka mag-alala kay Yako. Pumasok ka at kami nang titingin kay Yako." Tinitingnan ni Dalma ang bahay pauwi habang papunta sa paaralan. Ting ting! Tumakbo si Dalma papunta kay Yako. Galing paaralan si Dalma at nalaman niyang kumakain ng madami si Yako. Siya ay magaling na. Tumakbo siya kay Yako at binigyan ng malaking yakap. "Yako, humihingi ako ng tawad. Hindi na ako magtatapon ng basura kahit saan. Hindi ka magkakasakit pa uli." Ting! Ting! Tunog ng kampana ni Yako sa maulap na umaga sa Himalayas. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Katulad sa kwento, si Dalma ay may kakaibang panaginip na nagbigay ng babala tungkol sa masamang gawain na pagtapon ng basura kahit saan. Kaya mga bata, huwag kayong magtatapon ng basura sa daan dahil nakakasama ito sa kalusugan at kapaligiran. Muli ako si Kuya Sean, nag-iwan ng kasabihan, ang malinis na kapaligiran ay may katumbas na maayos na kinabukasan. Kaya huwag kakalimutan na mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang mga kwentong kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!